Yun. So, magandang araw sa atin mga idol. So, ito meron tayong mga dumating na baterya ngayon na ang brand ay Watt Cycle. So, i-unboxing natin ngayon ito at i-testing natin kung goods na goods ba itong bateryang dumating sa atin ngayon. So, siya nga pala, shout out muna tayo sa mga bago nating subscribers, bago nating mga members. So, welcome. At shout out sa inyong lahat mga idol. And then syempre salamat sa inyong suporta, panonood dito sa ating YouTube channel. Okay. Welcome back idol mga kasolar. Andito na naman ang inyong lingkod, Glenn Lejano, ang inyong guide sa solar renewable energy. Kaya tara, matuto na naman tayo. So Watt Cycle na baterya. Ayan. So ang dumating sa atin ay 314 Ah nga pala ito mga idol na 12 volts. Ang model nito ay 12 volts 314 Smart Mini. So pagka-unbox natin dito sa ating box ay syempre bubungad sa atin ang ating user manual. So nakalagay dito ang lahat ng kanilang 12 volts series, no? And then meron tayo dito mga tornilyo. So 4 yung tornilyo natin. Ayan, dalawa. And then, dalawang merong cap, rubber cap or cap protection para iwas short circuit. Ayan. Okay. Tapos, syempre, makapal na foam para protected mga idol kapag kayo ay bibili. So, hindi siya basta-basta maano yung baterya natin, no? Okay. So, ito yung ating battery. 12 volts, 314 Ah Smart Edition Mini. So, syempre, Life of 4 na ito mga idol. Ayan. Ayos So, meron pang cup yung kanyang terminal So, ilabas muna natin ito. Meron na rin siyang hawakan mga idol. Ako. Ano tayo niyan? Iya. Okay. Hindi siya ganun kagaan mga idol. So napakabigat nitong bateryang to. Pero sa bagay, 314 Ah kasi ito. So talaga mabigat. With 200 ampere na BMS. Solid. So napakaganda ng kanyang box mga idol. Premium yung kanyang box. Hindi siya yung basta-basta mumurahing box. O makapal. So huwag kayong mag-alala kung mag-order kayo. So protected yung inyong baterya, hindi siya basta-basta mabubutas or anuman. So ito yung specification ng ating baterya. 12 volts 314 Ah. Nominal voltage is 12.8 volts and then capacity 314 Ah. Ite-testing natin mamaya yan. And then energy is 4,019.2 Watt-hour. Then siyempre meron tayong manufacture date 2026 January. Manufacturer Watt Cycle. So kompleto recados yan. Meron din silang address dito kung saan nanggaling, sinong importer. So malalaman nyo na legit talaga yung manufacturer nito dahil kompleto sila ng address. Alright. Testing muna tayo ng voltage dito. So, titignan natin kung pwede na ba itong makapacity test agad. Pero pagka ganito mga baterya kasi mga idol, pagka ino-order natin or bago ipadala, standard dyan naka 50% lang yan yung laman niya. So hindi nila pino-full charge, no? So testing natin. 13.2. Usually yan yung kanyang normal voltage. Check natin yung manual. Kasi meron smart BMS siya. So palagay ko na ito, meron siyang Bluetooth monitoring. Okay. Dito ata. Ayun. So, meron nga siyang application. Meron siyang sariling application. Hindi siya yung basta-basta gumamit lang ng application. No? Ayan, no? Watt Cycle. So, download muna natin para makita natin.
So ito yung ating application para dito sa ating battery mga idol. I hope nakikita nyo, no? So ito ay Watt Cycle app. Ayan, so bubuksan muna natin. And then syempre kailangan natin buksan yung ating Bluetooth and location para gumana ng maayos. Ayan, so login mode. So dalawa ang login mode natin dito. Meron tayong guest mode at saka login mode. So dito muna tayo sa guest mode for temporary use. Okay, not lock sabi niya. Kapag login mode na kasi binded na yung device dito sa ating Bluetooth. So guest mode muna tayo. Guest mode. While using the app, allow. Ayun. Okay, so okay, so andito na tayo sa kanyang user interface or GUI. So ito makikita natin dito mga idol. So meron siyang parang meter dito, no? And then meron tayong capacity 60% and then voltage, ampere. So meron tayong charge at discharge, parang button type siya. So siguro kapag pinindot natin 'yan, mag-off ang kanyang charge. And then meron okay. So button type siya, no? So at least dito makikita natin mga idol yung percentage niya. So makikita natin mamaya kung ilang percent yung ating madi-discharge dito. So sasagarin natin dito. Hopefully makakuha tayo ng magandang data dito mamaya, no? So i-charge muna natin kasi 60%. Kailangan natin ito mag 100% bago tayo mag-proceed sa kanyang testing, no? So maglo-load test tayo mamaya hanggang sa malobat. Okay, so start na tayong mag-charge dito sa ating baterya mga idol. So ang gamit natin pang charge dito ay 500 watts na solar panel at saka 40 ampere na MPPT. So start tayo ng alas 10 ng umaga. So check natin dito sa ating application kung ilan yung ating harvest, no? Okay, guest mode. Ayan, so ito yung ating Bluetooth app. Okay, so charging tayo mga idol ng 10 ampere, 130 watts. Abutin tayo dito ng 12 hours sa ganitong klaseng amperyahe. So balikan natin ito mamaya, tignan natin kung kakayanin na ma-full charge bago natin ma-actual capacity, no? Testing tayo ng mga appliances. Check natin yan kung legit yung kanyang amperyahe na dinidisplay sa kanyang application. Testing tayo. 10 ampere, 10.2, 10.5. So meron lang siya konting diferensya, no? 10.8, ayun, mas malapit dito pero konti lang diferensya. Okay, so goods yung kanyang display dito sa application, no? So close to accurate siya. Sa voltage naman 13.3. So testerin natin kung parehas naman ng reading dito sa ating tester. 13.3. 13.3. Okay, so parehas lang naman sila. 13.3, 13.3. Okay, so goods yung ating display dito sa application. So malapit na nga nating ma-full charge ito mga idol after ilang araw, halos isang araw kalahati na chinarge ko ito gamit itong MPPT at itong charger natin. So base dito mga idol 100% na dito sa ating application. Kaya lang kung makikita nyo meron pang pumapasok na amperyahe dito sa ating application gawa ng nagbabalance pa siguro ito, no? So hanggat hindi nagsisiro itong amperyahe natin ay hindi pa ito 100% na full charge. Okay, so balikan natin mamaya kapag full charge na, pwede na nating i-testing itong baterya sa ating mga appliances kung legit nga yung ating baterya, no?
Okay, so after how many hours, eto na, full charge na rin sa wakas. So ang gamit lang kasi natin dito is yung 14.4 na AC charger natin, which is 5 ampere lang, and then gumamit din tayo dito ng MPPT. Ang panel na ginamit natin dyan is 550 watts, kaya nga lang durug-durug na, so mababa na lang yung kanyang efficiency ng solar panel. Pero ito, nakapag full charge na tayo, as you can see dito sa ating monitoring, 14.1 volts na siya, and then wala na talaga siya totally amperyahin na pumapasok. At yung charger natin is kulay green na rin. So ayan, so pwede na nating testing ito. So ito na mga idol, ready na tayong mag-testing dito ng ating baterya, no? Okay. So ito, meron tayo ditong 1000 watts or 1 kilowatt na inverter, tapos meron tayong ilaw dito na dalawang tig 100 watts. So ito yung mga kulay orange na ilaw, no, na ginagamit natin, yung mga makaluma. Okay. So itong pang testing natin. Simulan na natin. Tapos meron tayo ditong watt meter. Nakikita natin dito yung consumption natin, watts at saka kilowatt hours. So dito, dahil nga hindi naman natin maisasagad to, hoping may sagad natin hanggang mag-cut yung ating BMS, and then makikita natin dito kung ilan yung konsumo natin. Kung makukuha ba natin yung 4019 watt hour. Okay, so hindi na natin oorasan ito mga idol dahil sadyang napakatagal. So biruin nyo ilang oras yon. So ikakat na lang natin, then makikita natin dito yung ating total consumption. Okay, so simulan na natin. Okay, so time check tayo dito sa ating pag-load testing dito sa ating battery, no. So time check 8:50 na ng gabi mga idol, oh. Ayan, oh. 8:50 na ng gabi. And then ito na yung ating konsumo ngayon. So meron na tayong 92 watt hour. So yan ay 900 watt hour, no? So malapit na tayong mag 1 kilowatt hour sa ilang oras nating pagtetest. Bali pinagpahinga naman natin to ng isang oras dahil napakainit. So dito sa application mga idol, meron pa tayong 76%, and then diretso pa rin yung ating pag-discharge, no. Yan, no. So dito sa application lumalabas na 203 watts yung ating load. So ito yung ating dalawang ilaw, and then nagdi-discharge tayo ng 15.40 ampere. So meron pa tayong 15.8 hours. Ayan, 76%. Okay. Okay, so update ulit tayo dito mga idol sa ating kinakapacity test, no. So ito na yung ating reading. So nasa 3.07. So nasa 3 kilowatt hour na yung nagamit natin dito sa bateryang to. Continuous yung ating discharge gamit ang dalawang incandescent bulb. Ito na yung natin, kilowatt hour reading natin. And then kung based naman dun sa application, so ito na yung application natin, nasa 18% na lang tayo mga idol, and then meron pa tayong 3.4 hours, no. So hoping makuha natin yung 4,000 watt hour dito sa ating battery bago mag-drain ng 18%. So ito nga pala, meron tayong natuklasan dito mga idol, no. So dito kapag pinindot natin yung voltage dito, ayan, yung icon ng V, pag pinindot mo yan, lalabas yung reading ng per cell neto. So ito makikita nyo, meron pa tayong 3.2 volts per cell. So meron tayong data dito. Maganda sana kung dito sa application makikita natin kung ilan yung na discharge ng baterya bago mag-charge ulit. So meron sana siyang data ng watt hour niya, no. So wala, pero okay na rin, at least meron tayong data ng voltage per cell. Ayan, no. So pare-parehas naman, balance naman na balance yung ating mga battery, no. So ayan, meron pa tayong 3.4 hours na remaining dito sa ating pag-discharge dito.
So abangan ulit natin mamaya. Ayan, so last update na tayo dito sa ating battery mga idol, dahil nakikita ko na, promise, yung capacity talaga nito. So ang nakalagay dito kasi is 4090 watt hour, and then base dito sa ating pagcapacity is meron na tayong 3900 kilowatt hour, or equivalent to 3900 watt hour. Okay, so napakaganda na ng ating nakuha dito. So slow discharging yung ating ginawa dito, steady 200 watts yung ating hinugot. So napakaganda naman ng kanyang performance. Nasa 5% na nga lang yung ating natitirang battery dito. Under 12.7 volts na lang yung natitira sa ating voltage. So meron pa tayong 1.1 hours na pwedeng magamit dito sa ating battery kung steady 200 watts yung ating huhugutin. So base naman sa voltage per cell nya is balance pa rin, 3.1 volts pa rin yung ating mga baterya. So pwede pa natin tong isagad, pero nakikita naman na natin dito mga idol, nasa 3.9 na lang or 3.9 kilowatt hour na yung ating nahuhugot dito. So napakalit na lang yung ating hintayin. Ayan na, 5% na lang. So malapit na yan mag-cut siguro mga idol. So napakaganda na performance ni Wattcycle. Kung ako yung tatanungin nyo, yes, approve si Wattcycle sa battery testing natin, no. So sa mga gustong bumili ng Wattcycle, ilalagay ko lang sa ating product section yung link kung saan nyo pwedeng bilhin si Wattcycle. So bumili lang kayo sa mga trusted na supplier, sa mga legit talaga na store, no. So itong mga pinagkukuhanan natin is legit yung mga store na nilalatag natin, yung mga link natin, so para iwas scam kayo. Okay, so ito marami silang series mga idol, 12 volts series, meron din silang 24 volts. So depende sa inyo kung anong klaseng battery or anong klaseng solar setup yung gagawin nyo. Kung 12 volts yan, napakarami yung pagpipilian mga idol. So pinakamababa nila is 50 Ah hanggang 628 Ah yung sa pinakababa. So itong sa atin is 314 Ah na 12 volts. Ito siya, oh, mini smart. Ayan, 314 Ah na mini smart yung ating nakuha dito. Ayan, oh, Smart Edition Mini. So ito ang kung gagamitin nyo siyang 24 volts, nandito yung ating user manual mga idol. So max series connection natin dito is hanggang 4 na piraso. Parallel connection naman is hanggang 4 din na piraso. So capable siya ng 4 na series na 12 volts. Capable din siya ng 4 na parallel connection. So ayan yung magiging connection niya. Ayan. So unlike sa mga ibang battery mga idol, hindi nila sinasabi kung hanggang ilan yung max na series nila, no. So ito si Wattcycle, dinedeclare niya kung hanggang ilang pirasong series ang capable sa kanya. So approve sa atin si Wattcycle. Hindi nagtatapos dito mga idol yung ating paggamit kay Wattcycle. So marami pa tayong mga upcoming videos na gagawin sa kanya. Okay, so approve sa ating pagka-capacity test si Wattcycle. Ayan, no, 3900 watt hour.